So ngayon, hindi na natin kailangan sumigaw para marinig yung boses natin dito. So ayun nga mga boss, ano, dun sa nagtatanong nung mic na ginagamit natin, i-share ko lang tong video na to para mas makatipid or hindi na kayo mag-explore or bumili pa ng mga ibang mic. Nag-try na rin akong bumili ng mga tag 150 dun sa Shopee, pero pwede naman siyang gamitin, depende kasi sa inyo eh. Pero para sa akin hindi siya hindi siya ganun kaganda. So kaya ito yung video, i-reveal natin yung mic na ginagamit natin, yung Boya. Pero alam ko dalawang klase kasi ito eh. Yung isa BYM1, tapos yung isa BYM1 Pro na siya. So ito na yon, meron na siyang, yung unang napansin ko sa pagkakaiba nila is yung etong Pro is meron na siyang mic monitoring headset. May monitoring na yung ano niya, yung mic niya kapag gusto mong pakinggan yung nandun sa mic. Maglalagay ka lang ng headset dyan, maririnig mo na. Kasi yung dati, ito, wala pa yun. So gusto kong i-share to mga boss kasi nakita ko sa mga vlog sa Pilipinas. Bago kasi ako bumili, nire-review ko muna yung isang bagay para alam natin yung specification niya tsaka yung ability ng gamit na yun. So ang sabi kasi doon karamihan, which is tama naman, na pagka bumili ka nito, kasi ito hindi na-advise ng mga ibang seller or hindi nila sinasabi na pwede sa GoPro kasi pang cellphone lang siya talaga. Kasi pansinin niyo yung ano nito mga boss oh. So ang jack nito is TRRS. So hindi siya babasahin ng GoPro nung GoPro mic adapter natin kung ito lang. So wala siyang output dun sa video na ilalabas ng GoPro. So kailangan mo pang bumili nito. Dito kasi nasa 600 to 700 din yung walang brand. Pero kapag ito kasing Rode na to nasa 1,950. So di ba ang laking pera pa rin mo. So sa katulad natin nag-explore, kailangan mas makatipid tayo or ano. So itong BYM1 Pro mga boss, hindi na siya kakailanganin nito. Kahit wala ka na nito, i-direct mo siya dun sa mic adapter. May lumalabas na kasing boses, yung hindi na natin alam kung paano nangyari kasi hindi naman natin bubuksan yung loob niyan. So maganda nga to. Kasi nung tinanong ko siya dun sa seller, ang sabi, hindi daw siya pwede sa GoPro. Pero syempre, makulit tayo na gusto nating mag-explore na makatipid, binili pa rin natin. So ito hindi rin binibenta ng mga seller kapag GoPro ang ginamit mo. Pero kung cellphone, pasok na pasok yan kasi nga TRRS yung mga output ng mga cellphone natin. Kaya pagka ginamit mo sa GoPro, kaya kailanganin mo nito. Pero pagka ang binili mo is yung Pro na, hindi na niya kailangan kasi na-testing ko na mga boss. Yung episode 2, doon ko na siya ginamit. So yung nagtatanong naman dun sa pang-edit natin ng mga video mga boss, siguro gagawin na lang natin ng ibang ibang vlog kasi medyo haba na yung video. Gusto ko lang din naman na i-share tong natin, yung dun sa nagtatanong ng mic natin. Hindi naman natin pagdadamot yan eh. So next video natin, medyo aaralin pa natin yung mga, kahit mga basic lang yung may turo ko sa inyo para mas maintindihan nyo ng mabuti yung. Pero siguro pagka na-master mo na, madali na lang para sa ito. Unlike dun sa cellphone na, di ba, bilis lang mag-edit. Dito kasi hindi eh. Hindi siya ganun ka dali. So, bibigyan mo talaga siya ng oras. Doon naman sa settings nung natin, ng GoPro natin, siguro gagawin natin ng ibang vlog na lang yun. Iti-testing ko pa rin naman yung nito yung video output, yung pagre-render or yung exporting ng mga finish na video natin. Ngayon, yung 1080 na resolution doon. So, mag-i-stick na ako doon kasi sa mga napanood ko tsaka yung mga na-experience ko ngayon. Siguro soon mga boss, unti-unti natin kasi medyo mahirap din mag-edit eh. Pagka na-master na natin, meron na tayong program doon sa pag-edit. Pag
ma-vlog, tuloy-tuloy naman na yun. So, isi-share ko sa inyo lahat yon, yung mga na, ano natin, yung mga napagdaanan natin, yung mga, kung ano yung mga na-explore natin, yung mga natutunan natin. Dati kasi gusto ko 2.7 talaga para malinaw, pero based ngayon sa mga puyat natin, tsaka yung hirap natin sa pag-edit, 1080 is enough para sa pagmo-motovlog mga boss. Or kahit na, depende pa rin sa inyo. Kasi unang-una yung gamit na computer nyo or laptop magdidepende rin sa sa video na gusto nyong gawin. Yun lang mga boss, basta God bless and ride safe lagi mga boss. I'm not gonna make it alone. This Mamaya pag malapit na tayo, ano tayo ng visor. Sara tayo ng visor. Ayan, try natin magsara ng visor. So ayan, nakasara yung visor natin ngayon. Check natin kung may pagkakaiba na ba yung nila, output ng audio ng nakasara at saka nakabukas yung visor mo, kasi may hangin pa rin papasok kahit pa paano Testingin natin. Kaya lang, pasensya na kayo, masakit yung lalamunan ko, parang lalagnatin Bigla ako nanibago sa helmet ko. Medyo bumigat, para siyang yumuyo ko. So mamaya re-review natin tong video na to kung okay na yung natin. Para panoorin na tayo yung mga viewers natin, hindi na sila maiinis. So syempre, pag ikaw may kailangan, lagi namang ikaw yung mag-a-adjust Hindi naman yung sa buhay kasi kailangan, kung ikaw yung may kailangan, ikaw yung mag-a-adjust, ikaw yung mag-give way, parang ganun. Pero depende pa rin sa sitwasyon hindi naman sa lahat ng pagkakataon na pag ikaw yung may kailangan, ikaw yung mag-a-adjust. Pero para sa akin, ganun kasi yung buhay Pagka may kailangan ka sa isang tao o sa isang bagay, mag-effort ka, di ba? Kasi minsan hindi maintindihan ng iba Yung tayo may kailangan pero tayo pa yung parang nagmamalaki minsan, di ba? Ano nangyari?